So, ang topic natin for today is the correlation. So, ano nga ba ang correlation? So, ang correlation is the population correlation coefficient denoted by P, the Greek letter Rho, or correlation computed by using all possible pairs of data, the value of X and Y taken from the population. So, yung correlation, so na-compute natin siya sa pagkuha ng mga value ng X sa mga population. So, the linear correlation coefficient computed from the sample data measure the strength and direction of linear relationship between the two quantitative variables. The symbol for the sample correlation coefficient is R. So, yung symbol natin ng correlation of coefficient is R. So, ito yung formula ng correlation coefficient. So, the R is equal to N sum of xy minus sum of x and sum of y over square of n sum of x squared minus sum of x and square root of 2, then bracket, then n is sum of y squared minus sum of y squared. So, ano nga ba yung mga meaning niyan? So, mayroon tayo ditong sum of x, ito yung sum of the value of x. So, ito yung total sum of value of x. Then, yung sum of y naman is sum of the value of xy. So, then, yun lang din, sum x squared, ito yung sum of the value of the square of x. And ito naman is sum of the value of the square of y. So, ito namang isang symbol sa baba is sum of the value of the product of x and y. And yung n is the total number of pairs. So, meron din tayong range of values. So, ito yun. So, positive, negative, 1 is a perfect positive correlation. Positive, negative, 0.92. Kapag ito naman nakuha is to 0.99 is very high positive correlation. Kapag ito naman yung nakuha natin is 0.51 to positive, negative, 0.70 is moderately positive lang siya. So, kapag ito naman nakuha natin is 0.31 positive, negative to 0.50 is low na siya. And kapag ito naman nakuha natin is 0.01 to 0.30 is negligible na siya. And kapag 0 naman nakuha natin is no correlation siya. So, ayun yan. Gets nyo? So, proceed naman tayo sa example. So, may example ako ditong binigay is mathematics and science grade. So, compute the value of the linear correlation coefficient for the data given. So, ang given lang dito is yung x and y. Ayun nga, katulad sinabi kanina, nakukuha yung correlation sa mga sa population. So, ito, kinuha natin yung grade ng mga tao sa math and science. So, ito yung pinaka-given niya, yung dalawang ito. So, ito yung given sa math is 65, 63, 67, 64, 68, 62, 70, 66, 68, 67, 69, 71. And sa science naman is 68, 66, 68, 65, 69, 66, 68, 65, 71, 67, 68, 70. So, ito blanco na to. Sinagutan ko na para maano. Hindi na tayo matagalan. So, x and y. Paano nga ba nakuha ang x and y? So, madali lang yan. Ika-calculate nyo sa, ita-times nyo lang sa calculator nyo yung x and y. So, 65 times 68 is 4,420. Ganun din dito. 63 times 66 is total of 4,158. So, ganun lang lahat to dito. So, paano naman nakuha ang x squared? So, bandali lang yan. Ang 65, ika-calculate nyo lang sa calculator nyo yung 65 square. Ang kalalabasan niya is 4,225. So, ganun lang din dito sa lahat ng x squared. Ganun din sa y squared. Ang y squared naman, ganun din. Ita-type nyo sa calculator nyo na yung 68 squared of ganito, ang lalabas yan is 4,624. Ganun din sa lahat dito. So, proceed naman tayo sa sa solving naman tayo. So, syempre, sa pagsasolve, una na natin nilalagay yung
formula. So ano ba yung formula? Ito yun yung formula. Yung R is equal to n sum of xy minus sum of x and sum of y. So squared bracket n sum of x squared minus open parenthesis sum of x close parenthesis squared and bracket. So dito naman sa kabila is bracket n sum of y squared minus open parenthesis sum of y close and squared ay yung formula ng correlation. So, paano tayo isa-substitute lang natin to. So, kukunin natin lahat ng summation ng xy, 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 x squared, y squared. So, ipagpa-plus nyo ng lahat yan ay nung sum ng lahat yan. Then, tinotal nyo kapag nakuha nyo na yung sum, 800 dito sa x, sa y naman 811, sa xy naman is 54,107, and sa x squared naman is 53,418, and sa y squared naman is 54,849. So substitute lang yan. So bring down the r, equal ano yung n? Ito yung total number of pairs. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 ang total of pairs niya. So xy, ano ba yung sum of xy? So titingnan tayo dito. So 54,107. So substitute lang. So open close parenthesis minus sum of x. Ano ba yung sum of x is 800 and sum of y is 811. So over squared, copy lang. Then i-copy nyo lang to sa para madali. So x, yan. Yung n is 12 and yung sum of x squared is 53,418 close to parenthesis. So sum of x, ano ba yung sum of x is 800. So substitute, then copy lang yung squared. Then n ulit, ano yung n? 12. Sum of y squared is 54,489 ng y squared. Then yung sum of y is 811. So compute nyo sa calculator nyo. Ito yung pagka-compute. So i-copy nyo lang din sa calculator nyo itong ganito para madali lang tayo ma-compute. So let's try. So ito ang nakuha natin sa kuha lang ang calculator. So ganito lang ang pag-compute ng correlation. Pag nakuha na natin lahat ng sum ay na-substitute na. So ganito lang yan. So ita-type nyo lang sa calculator nyo kung anong nakalagay dito. Like ganito. 12 open parenthesis 54,107 close minus 800 close open parenthesis 811. So ang nakuha natin dyan is 484. So ilagay natin sa baba. Then sa pa naman. So ilalagay natin is 12 open parenthesis 53418 open parenthesis minus 800 squared. So pag tinotal natin yan is ito yun sa baba 1016. So sa kabila naman is ito so sa kabila naman ito yun 12 open parenthesis 54849 then minus open parenthesis 811 squared equal 467. So pag kinompute natin to, so yung sa baba lang kakapit muna natin sa taas, then ito tatanggalin natin ng squared. So so pag times muna natin siya 1016 times 467 equal to ayan 474,472. Then paano natin i-compute? 484 divide by squared of 474,472 is equal to
0.70. So, kapag ganito, 2 decimal yung kinukuha natin. So, 0.70 siya. So, ano yung ano niya? Moderately positive dahil ayun yung range of value niya is 0.70 is moderate positive. So, ganun ang pagkuha ng correlation. And that's all. Thank you po.